Pakiusap sa mga matakuting, magsama kayo ng inyong kasama at panoorin nyo ang aming video ito na aming ibabahagi sa inyo ngayong gabi. At kasama ko, si Boy Palayas. Yo, At ibang tao. tayo magkwentuhan ng isang karanasan na base sa totoong buhay. Hango sa totoong kwento. Patungkol ito sa tuwing ko po, taga Cebu. Simulan po yung upo ko. Medyo hindi tayo sanay na Indian seat eh. Mahilig tayo mang-Indian eh, pero yung Indian seat mahirap pala. Magano ka muna ngayon, masanay ka mo sa Japanese na upo. Right. Bali, ang kwentong ito, patungkol ito sa tiyo ko pong taga Cebu. Saan ang buhay nila, napakahirap din ang buhay nila. Kahirapan eh, nung panahon, mga taong pa to? Taong 1980, 1990. 80s to 90s. Ganun po mga taon, ang panahon na hindi pa ganun kaunlad ang Cebu. Ngayon kasi well-known na rin ang Cebu eh, parang hindi kita rin sa Manila. Babanggitin pa ba natin yung mismo lugar sa Cebu? Pugalo, Alcoy, Cebu. Okay. Taga Pugalo, Alcoy, Cebu. Malapit sila sa dagat dahil lang kinabubuhay nila doon pangingisda rin. At sa hirap nga sir nila, sa kahirapan ng buhay, ang tanging minsan ulam din nila eh. Sili. Sili? Kanin. Mainit na kanin, sili lang. Sarap pa. Wala na. Yun lang. Durog ng sili. Siguro dahil sa siya, di ba may mga matasang tolerance sa manghang. Yun lang. Survival lang talaga. Kasi papalad pa sila, may anghang. Kaya tayo dito, sisipo lang tayo, tapos kain ng kanin. Minsan kasi wala rin huli sa isda. Tsambahan pa kung may kanin. Bigat, sipol na lang. Sipol na pa. Parang din, no, ng mga panahon na yon, ang lugar na yun, medyo hirap din ang buhay. Hirap din talaga. Sa kahirapan din ng buhay talaga wala ako, survival lang Matuto kang rin. Natira matibay. Maghanap ka rin talaga ng discarded panahon. Ng discarded lang sa buhay din. So, bali yung kwentong ito ay patungkol sa pinagkainan ng aswang. Pabler ka ba? Pinagkainan ng aswang. Or yanggaw. O yung mga sir, mga tira-tira ng aswang. Ay, hindi. Yanggaw nga ba? Yung yanggaw. Yanggaw nga yung tawag, no? Ano bang term yan? Ano bang salita yan? Hindi ko alam. Hindi mo Naririnig ko lang yan sa mga nagbablog. Minsan, nababasa ko pa sa diary yan, no? Yung tik-tik. Oops, yun ang gustong-gustong basahin. Kasi pag may mga kwentong doon, horror. Yung may parang medyo naglilete rin na. Yun. May mga malalaking yun, binabasa ko yun. Kasi pag naiisip ko yun, natatakot na ako. Saka yung istorya ni Boy Canyon, yung gustong-gusto ko yun. Takot nga rin. Sir, ba't sa kwento, nababasa ko nga siya, sir, na meron ang pagkainan nga ng... Yung pinagkainan ng aswang or mga tira-tira nila. Napadpad siya kasi nung sila, isang umaga. Ay, yung ko pala, re-recall ko lang ulit. Sa probinsya nga pala, sir, kapag namatay ka, dito mapalad pa, no? Kapag namatay ka dito, May kabaong may kabaong, no? May puntod, may palibing, tsaka tong sementado ka. Sa probinsya po ng Cebu, nung araw, 80s, 90s. Ang gagawin lang po sa patay, kukover lang siya ng banig. At ang problema, sir, wala rin formalin dahil wala namang serbisyo. Ngayon lang medyo, sa panahon siguro ng 90s, nagkaroon na ng medyo na well-known na mga serbisyo ng pagyari, Kaya ang mga ganyang mga serbisyong magaganda na, gumanda-ganda, kahit pa paano nagkaroon ng pagunlad sa ganyang, na ultimo namatay, kailangan din bihisan, ultimo kahit patay, paliguan, tsaka ayusin siya. Kasi yun ang huling na lang na pagkikita natin ng kamag-anak natin o sino pa mang namatayan. Kaso nga lang po, dito sa probinsya, sa kahirapan ng buhay, ilang araw lang din, isa-dalawa araw, wala kasing formalin, sir, at hindi pwedeng patagalin. Kaya pag binalot ka sa banig, diretso na sa libing. Yun talaga, literal, hukay lang, lupa. Siguro mga 5 feet, 6 feet, para ilibing doon yung patay. Yung una ko naikwento sa inyo, kung mababalikan natin, recall natin, puro aswang yun.
Sa lugar po kasi ng tatay ko, maraming aswang po. Nagala pang aswang. Sinasabi nilang kapis, sabi ng tatay ko wala talagang aswang doon. Ewan ko bakit na well known ng kapis, samantalang wala naman. Wala pala. Doon sa Cebu, sa lugar ng tatay ko, sa Naga, Cebu, maraming aswang. So, bale, itong tiyo ko, sorry, yung di naling nandaling bungkalin ng aswang nun eh. Oo. Yung ganong, walang kahirap-hirap. Madaling kain kasi Daling lupa kain yun eh. Ang aswang, may ability po yan. Na kapag yun humuka yun, talagang kamay nila at matatalo sa kamay. Hindi naman gagamit ang mapala yun. Kaya nilang yun. Kasi naamoy ng aswang. Oo, kayang kamayin yung kalkalin ng kamay. Kalkalin ng kamay. Tsaka yun, malakas ang nila sir. Malakas ang sense ng pangamoy nila. Pangamoy, oo. Sariwa yun. Kasi kakamatay lang. Sariwa yun. Ang pinakamasarap na part ng aswang, hindi puso, hindi atay. Atay ng tao. Atay ng tao. Sobrang nasasarapan sila sa lasa at sa amoy nun. At lalo yung baby. Ang pagkakaalam ko pa nga dyan, parang lasang balot. Ganun sila kasabik sa pagkain nun. Atay, yung literal natin, binibili, 5 piso, tusok-tusok. Oo. Diba, ang bango-bango pag naluto. Pero hindi natin alam kung paano niluto. Kung paano yung production eh, diba? Paano? Nakita na lang natin, sarap eh, luto na eh. Paano nila ginawa, paano natin siya kainin. Yun ang masarap. Hirap. Kasi minsan pag kumain lang ako sir, parang gumagalaw sa ko. Gumagalaw sa sa butas ba? Ganda eh. Gumagalaw sir, Oo, pero umuyos muna ako eh. Umuyos muna tayo kumain yan. Baka madali ka Sarap sa mga niya, bulati yan sir. Yat. So bali ito na, tuloy natin yung kwento. Isang umaga, naglakad-lakad po yung tiyo ko sa dagat, sa baybayin. Tiyempo niya naman, na nakakita siya doon sir, ng napakalaking isda. Napakalaking isda. Malaki. Ganito kalaki ganito kahaba. Makikita po natin sa camera. Baba. Pero nakakapagtaka dito. Malaki pa doon sa bangus. Oo, mas malaki. Pero nakakapagtaka dito, first time niya makita na may ganung itsura ng isda. Parang bago sa paningin. Oo, bago sa paningin. Kasi mangingisda nga siya eh. Pero dahil sa gutom niya, dahil sa kahirapan, kinuha niya lang. Hindi siya nagtanong. Ang aswang nga po pala ay may kakayahan. Kapag yan hinukay nila, yung patay, kukunin na nila yung part na gusto nila. At yung hindi nila gusto na part, dahil sa may kapangyarihan sila sir, itatapon nila yun sa dagat. Natsyempuhan naman ng tiyo ko, yung napulot niya pala ay bahagi lang pala ng parte ng patay na tao. Pero mamaya malalaman niyo kung bakit. So bali pinulot niya, kinuha niya, niluto niya, nilinis, prinito, ano pa mang luto. Pagsaluhan ang problema, hindi niya, wala siyang pinartehan eh. Sinulo niya lahat. Solo lang talaga. Medyo dupang din. Bago binagbukan niya ng sili. Dahil favorite niya yung sili eh. Sanay siya sa mga pagkain. Ano kasi, yung pag kumain ka ng maanghang, maano kasi sa appetizer eh. Appetizer, ganado talaga. Ganado talaga. Pati mo doon, buwa, na umuusok eh. Luwa talaga. Kasi magkakaroon ka ng almoranas doon. Yun nga lang. Kung hindi ka sanay sa mga, pero yung iba talaga malakas ang tolerance. So bali, ang nangyari doon, hindi naubos na sir. Sarap eh. Edi ayahay, tulog. Tulog. Pagising sir, ito na, nangyayari. Pagising niya sir, nangangati na yung bibig niya. Nangangati. Hindi ba siya allergic doon sa isda? Mangingisda nga siya. Paano siya maging allergic? Bagay yun. Tabing dagat sir, sanay na sa isda. Sanay na sa isda. Hindi, naghahanap lang ako ba ng sagot pa? So, tama naman, maganda naman ang tanong mo. Pero nakapagtaka nun, ba't nangati yung dito niya, ano bang part yan? Labi ba to o... Ito to? Bibig. Ito to mismo itong ganito pa ikot ito. Nangati. Ultimo yung gilagid Gilagid. Gilagid. Tsaka hindi to, sa mismong nangangati. Ayun sa bibig nga, yung balat Matapos natin. niyang, ayun yan, pagkain busog, natulog, pagising niya, doon na. Relax. Na-relax siya ngayon. Pagkatapos ng chillax eh. Relax. Ito na yung sumunod na narinig. At ito na ang sunod na narinig. Hindi, nangangati na siya. Nangangati na. Sa sobrang kati, sir, nagsusugat eh.
Kasi yung kuko niya, tumatama sa gilagid niya. Siyempre, Hindi talaga mapaliwanag eh. marumi ang kuko. Pero ang ano nga doon, hindi niya na inilintana eh. Oo. Basta makamot na lang yung pinakagilagid. Ito lang sumunod na nangyari. Iisip ako Naglaglagan sa mga ngipin niya. Unti-unting nalatanggal lahat ng ngipin niya. Lahat ng ngipin niya natanggal, sir. Natanggal po mga kasyegel sa mga ngipin ng tiyo ko. Sa hindi may paliwanag na dahilan. Pero inisip niya, yung dahil sa kinain niya na pulot niya, doon niya napagtanto na yung pagkain na yun yung pinag-aswangan. Ay. Yun yung part po ng patay na tao na hindi na nagustuhan ng aswang. Naganyang isda. Pagtapon nito, may kapangyarihan ng aswang eh. Pagtapon nito sa dagat, naganyong isda. Eh wala, nabiktima na siya. Eh dahil nga sa kagutuman, sir, kahit sino naman, hindi doon. Ultimo nga ako ng bata ko eh. Kung may makita akong mga lollipop ice cream eh, pulutin ko talaga eh. Sa kahirapan din ang buhay po, hindi naman lingid sa atin. Lahat naman tayo dumanas ng hirap. Dumanas eh. Lalo pag bata po, pag nakakita ng masarap, at lalong hindi nakakain ng ganun, kahit ako po. Totoo yun. Kahit nga ako nun, di ba? Kahit nga yung galing Selekta, baka naman. Selekta, ha? Yun na namin kayo. Baka naman. Mga batang ano to. Palaboy, mga batang palaboy, pagbigyan nyo na. Hirap ng buhay natin. Pero aayon din ang lahat yan. Tiwala lang. Shepherds. Yes, we do. Pero yun nga, naranasan ko rin naman yan. Ako nga, kumakain din ako ng nalaglag na sa, di ba, yung high school tayo. Binuya ako na yun. Tapos nalaglag pa sa sahig, kinain ko pa ulit. Wala, kahirapan gutom. Kung ba naman, araw-araw gutom, hindi ka mabuang. Pero ang grabe naman dun, hindi pala alam ng kinukwento mo na yung ninunguya niya, pinagaswang ang hindi niya talaga nalaman. Kasi number one, sir, alam mo ba yun kung gutom lang siguro mo? Yun lang naman yun eh, yung pinaka-logic eh. Ito pang... Parang kasabihan ng kaibigan natin, kahit tutong, basta taong gutom, smooth. Yan. Tsaka yung laging plataforma mo, kakain ka o hindi. Ako kasi ganun eh. Pag hindi gusto ng ulam ng tropa, kakain ka ba? Hindi. Yun ang pagpipilian mo. Dalawa ng pagpipilian mo eh. Kakain. Ayun nga, pinain niya pa rin eh. Dati hindi niya naman may tatanong sa sarili niya kung ano man. Ikaso nga lang, pumunta pa rin yung rumisulta. Oo. Parang yun din talaga yung consequence ng ginawa niya. Kaya lang hindi talaga, hindi natin. Pero doon pa lang sa umpisa, nasabi ko sa iyo, iba yung tsura ng isang yun. Oo. Doon pa lang, pero dahil sa wala na siyang duda, sige na, kainin ko na to, sayang. Malay naman natin, malay niya ba naman, kung namatay naman talaga sa dagat, nalunod. Di ba? Ay nandun sa pangpang nalunod yung isda. Hindi kinuha niya na. Pero yun nga, parang balikan ko sinasabi ko, yun nga, hindi niya alam yung itsura ng isda, na yun pala, may kapangyarihan pala silang ganun. May kapangyarihan din may kakayahan din ng mga aswang na maging isda. Manin lang din eh, para sa mga tao na. Marami kasi naniniwala sa aswang, sir. Sinasabi niya, wala, hindi naman totoo. Dahil hindi naman, kasi nga ang tao, sir, to see to believe. Gusto nila makita. Magpapakita ba sa'yo ng actual sila? Ngayong may kapangyarihan nga sila. Oo, parang sinasabi nga daw nila na kung gumalaw nga daw yung basong yan, doon pa lang may wala. Hindi nga. Tsaka medyo sila, lipas na rin ng panahon ng mga aswang. One time may kukwento pa tayo patungkol dyan. Yun ang magandang abangan. Kasi literal talaga itong itong tropa natin. Pero yan, abangan nyo po, mga ka-shekels. Abangan nyo lang mga ka-shekels. Grabing kwento mo siya. Parang hindi ko ma-imagine malagas yung ngipin. Habang kinakain na, kamot ka ng kamot. Matakot. Ayahin na eh. Relax na eh. Relax. Huli, paralyze eh. Parallax ang inabot. Parang iba yun Pero kung ano pa man, nakakatakot yun. Yun nga lang. O paano, dito na namin tatapusin itong aming pagkukwento sa inyo. Salamat dahil umabot kayo hanggang dulo sa video nito. At shoutout nga pala, salamat kay Ma'am JD Files sa aming microphone, kay Boss Rino. Grabe, bait nila talaga, sobra. Hindi dahil sa hindi dahil sa sip-sip hindi, sa totoo lang, bait talaga nila. Batiin ko lang sila Boss Manor and Boss Yun, si Boss Barnes. Shoutout sa inyo. Kay asawa ni Barnes, si Lisa. Oo, shoutout sa iyo, Ma'am Lisa. And kay Andeng? Kay Andrea.
Kay Ma'am Andrea Garcia, shout out din sa iyo. Yun, shout out din kay Sir Ting TV. At uy, huwag niyo kalimutang i-subscribe yung sila ha. Sila Boss Benok TV, Sir Ting TV. Yun din na ako, Sabay Patatas. At road to 1K tayo mga ka-shekel. Salamat sa inyong Kapit lang. oo, salamat sa inyong pagtsatsaga, pagtitiis, At walang napala. at nawalang napala. At pasensya na kayo, hindi kami makapag-upload ng madalas kasi nga Walang medyo anda. ano tayo, walang anda. Medyo mahirap ang buhay ngayon mga ka-shekels. Tsaka may mga problema pa rin sa internet. Pero maayos natin yan someday. Sabi nga ng yung nakita kong pasensya na sa abala, dadalo din ang ginawa. Oh, ang layo, no? Di ba? Pasensya na sa bala. Dahil din ang ginawa. Layo, boy. Para mo na rin sinabing huwag mong iligaw ang mga bangaw. Diba? Layo. Yun, natanggal pa. Kung birang buhay doon, natanggal pa yung sinabi. Kung dito na lang tatapos itong video ito. At huwag yung kalimutang i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel mo ito sa Sabay Patatas. At sana natakot namin kayo kasi dulo naging comedy. Pero okay na yun. Sorry Susunod ka. na lang ulit. Sensya na sa inyo. Sorry Pero ka. makapanindig balibong gabi sa inyong lahat. Birang buhay to. Right. Alright.